Okay, hello po and welcome sa isa na namang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-uusapan po natin ang panibagong kabanata, the another chapter. Kasi parang nagkaroon na tayo ng chapter noong nagkaroon ng hearing ang PCSO at si Idol Raffy Tulfo, at ito ay isa na namang bagong kabanata. Recent hearing ni Raffy Tulfo. Okay, pasensya na kayo sa bigote, sa tumubo na. Medyo bagong look ko ngayon. Pinapatubo ko last time nung nag-guide ako bago pa magpasko. So, eto, pakinggan muna natin si Idol Raffy Tulfo kung anong gusto niyang ipahiwatig. Okay? Sino sasagot sa PCSO? Mr. Junicoa, Mr. Robles? Okay, naghahanap pa ng mapupuntirya kung sinong unang titirahin. Ano? Ayaw pa niyang direct to the point. Yung last hearing niya, hanap siya ng hanap kay Mel Robles. Ayun naghahanap siya kung sinong gusto niyang kisahin. Okay, continue, Idol. Meron na pong humingi kayo ng opinyon, kayo po mismo humingi ng opinyon sa OGCC tungkol sa pagkakaroon ng iloto, at sabi ng OGCC, opinyon nila na hindi dapat. Yun nga, yung OGCC daw ay may opinion tungkol sa mga online gaming, okay? So, sige, pakinggan muna natin si Idol, tapos tsaka tayo magbigay ng ating sariling opinion, okay? Unless, kung talagang pumilit kayo, you need a permission from the OP, Office of the President. Kala ka ba, Idol, ayaw mo ng mga initials, yung OP. Nung ginigisa mo si Attorney Contacto, ayaw mo ng mga abbreviation o kaya mga initial, yung mga OP o MOEE. Ewan ko sa'yo, Idol, ngayon ikaw gamit ka ng gamit. Good afternoon, Mr. Chair. I would like to beg your indulgence if in the past I wasn't able to come here. We were busy and I sent a representative, Your Honor, who is very capable of answering your questions. Of course, she was really capable of answering Idol Raffy's questionnaires. Alam mo yun, si Idol lang naman ayaw makinig. Lahat ng tanong ni Idol noon nasagot Tapos bibira ng bago ka pa lang kay Attorney Contacto, di ba? Pagita. Now, dun po sa review that you were referring to, I don't think it is about the test run of the web-based application. That was for another e-game and birthday panalo po. And that is not in reference to what we have with iLotto namin. So we have here po the contract review 2404 series of 2023 from the OGCC, and we have the summary here. We may furnish you, or I can read it po. Kung gusto po rin, iba po yung topic na yun. Ito siya ng different topic. Kumbaga naghalongkat si Idol Raffy ng dokumento kung saan makakahanap siya ng pangtapat at para mapigilan ng iLotto. Kasi nga yung huling hearing, sinasabi ni Idol Raffy na he will do everything in his power para mapatigil ang iLotto. And ngayon, hanggang sa nag-operate na ngayon ng iLotto at may nanalo na, hindi niya napatigil. Naging operational na yung iLotto, and doon siya napikon sa tingin ko. And ngayon, naghahanap siya ng ibang dokumento para mapatigil to. Kahit na in a sense na yung dokumentong yon ay hindi siya yung dokumento referring to iLotto sa ibang game. Okay? So, pakinggan pa natin si GM Robles. Okay, go ahead, Rick. The OGCC view on the web application, the company's president to enter and sign agreement should be attached to the MOA. Okay. So, with that letter, you are being authorized by OGCC to go ahead? If I may, they have requirements, Mr. Chairman, and ito po yung summary. Hindi nga, Mr. Robles. So, yung binabasa nyo ngayon sa amin dito, ayun na naman si Idol yung para umpisahan niyang intimidate yung resource person niya. Nagpapaliwanag na yung resource person niya, pero katulad ng nabanggit kong episode at saka yung katulad ng yung ginagawa kay Thinking Pinoy, nababarahin ni Kiko Pangilinan si Thinking Pinoy para ma-intimidate, para hindi makapagsalita, para matakot. Ganito na yung atake ni Idol Raffy kay Robles Kasi nag-explain, tignan si Robles para naaasar na. Nag-explain ako tapos babarahin mo ako. Hindi ko pa natatapos yung gusto mong marinig. Tapos babarahin mo ako. Wala namang walang mga ibang senador na nakapila para questionin yung CSO. Ibig sabihin may time sila na mag-explain lahat kahit isa-isa. Hindi katulad ng pagka may hearing, kailangan may time limit yung ibang senador para mag-question sa mga resource person. Hindi katulad nito, siya lang. Wala nang may gusto sa mama kay Idol Raffy. Kaya may time sila para gisahin at antayin yung mga presentation ng mga bawat research person. Lalo na ngayon lang dumating itong si GM Robles na matagal niya nang inaantay at pinapapunta. Ang ngayon nakapunta, babarahin mong ganyan, di ba?
inauthorize kayo ng OGCC to go ahead with Pacific Online System Corporation para doon sa Iloto project? Ito po, to make it clear, Mr. Chair, this is just a test. Test po ang hinihingi namin ng permiso. Kasi wala naman po kayong problema. To Kaya ask the po, permission of the humingi ka ng President. test, Tingnan, hindi niya pinansin yung sinasabi niyang wala namang kaming problema, mag-ask ka sa President, di ba? Pakinggan dali natin. Kasi wala naman po kayong problema. To kaya ask po, the permission of the humingi ka ng President. test, pinapayagan kayo. Wala kaming problema to ask the permission of the President. Kumbaga, kahit na magkaroon ka ng opinion, sigurado sila, confident sila na walang problema kay President. Pero syempre, kailangan nga naman ng official na statement ng Office of the President na yung game na yan is okay. Syempre, ganun. Nagkaroon sila, humingi din sila ng opinion by papers sa OGC na siguro yung hawak ni Idol Rafi na negative. Okay? Pero opinion lang yun, hindi yun yung mismong judgment na bawal yung game na yan. Meron po mga requirements sa amin and we complied with it. So, alam mo yun, yung parang yung opinion ng OGC is hindi lang siya yung mismong requirements para ma-approve ang isang game, di ba? Parang ganoon, kahit sabihin mo ng in a common way na pag-iisip, kung tatlo man kayo, sabihin niya ng tatlo, yung isa humindi, dalawa umuo, majority wins. Ganun yung pag-iisip ko, parang katulad yung yung sa disqualification ni Marcos dati bago mag-election, di ba? Kasi one zone humindi, tapos yung dalawa nag-approve ng kandidatura, di ba? Parang ganoon. Kahit na may isang mag-oppose, dalawa naman ng okay, bakit hindi? Siguro ganun din dito sa OGC na parang nagkaroon sila ng opinion, pero you are entitled to your own opinion, pero hindi obligatory na yun ang sundin mo. Kasi opinion lang naman yan, humingi ka lang ng opinion. Pero kung sa tingin nyo, nasa mandate nyo na gumawa ng mga bagong games, at saka na-comply nyo naman lahat ng requirements, sa tingin ko pwedeng magpatuloy yung operation na yon. Disclaimer lang sa lahat, no, hindi ho ako nang-iimbita na maglaro ng mga pagsusugal, okay? Yun ang opinion ko. Ako hindi ako naggagrata Vinci. Yung scratch and win, mga ganun lang, hindi ako tumatayo ng loto. Yung siguro yung asawa ko, paminsan-minsan, pero katulad last year, wala naman kaming hilig sa mga ganyan Pero hindi ako naging ganyong magsugal kayo, okay? O yung mga bet and win, birthday panalo, siguro kung yun ang pag-asa ng mga mahihirap sa atin at nai-enjoy nila, di ba? May naririnig nga ako na itong isang senador malakas daw mag-casino. Sino nga ba? Si Derek. Si Derek Freddy Valera. Yung may isa siyang na-interview na isang senador ngayon na malakas daw mag-casino noon. Diba? Okay, let's continue. can we see a copy of that letter? And when was it given to you? If I may, Mr. Chair, I have it with me. Would you like me to read Kasi it? dito kasi, Mr. Robles, dito sa opinion na binigay ng Talagang pinagpipilitan niya yung opinion, no? Yung opinion. Naalala niyo si Miss Clarita Carlos nung inappoint siya ni Bongbong Marcos na maging National Security Advisor. Kahit na si Miss Prof. Clarita Carlos, sinasabi niya sa mga interview niya, kahit na na-appoint siya bilang National Security Advisor ni Bongbong Marcos, bandang huli, ang may power pa rin mag-decide pagdating sa decision making si Marcos. Alam mo yun, pwede siyang mag-advise, pupunta sa mga events kung saan kailangan ng national security to represent si Marcos. Pero pagdating sa mga decision making, pwede lang siya din mag-advise, di ba? Bibigyan niya yung professional opinion niya sa mga alam niyang tama, ganun. Pero pagdating sa huli, si Marcos pa rin, yung judgment pa rin ni Marcos yung mananaig. Okay? Parang katulad dito, PCSO, sila yung may mandate at saka gumawa ng mga laro. Okay? So sabihin na natin ganun, kung hindi naman labag sa batas at saka nakakapag-comply sila sa mga requirements, na kahit na humingi sila ng opinion sa ibang tao, mga lawyers, mga government agencies, sila pa rin yung mananaig na mag-decide kung ano man kung approve man ito o hindi. Okay? So let's continue. OGCC. Opinion number 070 series of 2023. Okay? Makapal to, maraming pages to, pero I'll go straight to the page. Okay. Pareha sila ng binabasa ni Tulfo at saka yung kay Robles. Kaya alam ng PCSO kung ano yung binabasa dito ni Idol. Wherein it says here, aside from OGCC's conduct of an individual review of any contract, agreement, or arrangement of PCSO with a game proponent for the launching of an online game on an experimental test run basis, PCSO shall likewise secure the Office of the President's approval pursuant to Section 10 of the PCSO Charter. Mr. Chair.
ang confident pa dito mag ano eh. Binabasa na nga lang eh. Confident siya eh na ito yung sinasabi ng OGC para pag-approve ng isang online game na kailangan ng approval ng Office of the President. Yung mga ganun, yung ano eh, gusto niyang dikdikin yung ano eh, yung linyang yun eh, na kailangan niyang pumunta sa Office of the President para mag-approve ng ano, ng online game na to eh. Chairman, if I may, that is referring to a different game. Birthday Panalo po yan. Parang sinasabi, with all due respect, sa ibang game po yan, hindi sa e-lotto. Mga ganun eh. Pahiyain, no? We're talking about online dito. Walang sinabi dito birthday panalo. It says here, launching of new... Napahiya na siya dun sa, ano, naka 1 point ng PCSO dun. Yung number 1, ano, pahiya. Sige, ididiklik pa niya. Games with the game proponent as an agent on an experimental test line basis and procurement of several online betting systems or platforms. Never na minention dito ang sinasabi ninyong bingo panalo. Birthday Panalo po. Ito po yung aming sa web-based application betting platform which is specific with Pacific Online Systems dated 21 December 2023. Yung sinasabi ng 7, it's on page 17. Birthday Panalo. It doesn't matter. Yun eh. Siguro naririnig din ni Idol Rafi yung ano, yung legal counsel siguro yun ng ano, PCSO. Yun nasa page 17 po. Tapos biglang bira si Idol. Regardless. Yung alam mo yun, yung kopyang yun na binabasa ni Idol, meron sila. Kaya hindi mo maloloko yung PCS. O sinong lolokohin mo yung taong bayan na nanonood na ito. Di ba? Ganyan ang mga tulfonatics, yung mga papakinggan lang nila yung sinasabi na Idol Rafi. Tapos pagka may proof din yung PCSO, hindi naman totoo yun kahit maglabas ka ng page 17, yan lang ang nakalagay dyan sa PEC, sa birthday panalo na ano, na opinion. Tapos sasabihin ng mga tulfonatics, yung tama yung sinasabi ni Idol Rafi. Di ba? Pakinggan natin yung sasabihin ni Idol Rafi. Dated 21 December 2023. It doesn't matter. It doesn't matter. Mr. Robles, regardless. Regardless. You cannot disregard a thing. Yung binabasa mo, you cannot disregard yung sinasabi ni Robles dahil yung sinasabi ni Robles ay regarding sa birthday panalo. You cannot disregard this thing. Gusto niya na naman i-generalize lahat eh. Yun ang problema kasi lagi. Noon pa kahit anong hearing, yung mga domicile at saka resident, pinag-iisa niya yung mga iba pang problema lagi na nakikita kay Idol Rafi. Lagi niyang pinag-iisa. Ito naman, birthday panalo yung pinag-uusapan niya. Gusto nang ipasok yung iloto, pag-iisahin niya para lang may masabi siya regardless kung anong game yan. Sa tingin ko, hindi maintindihan ni Idol Rafi. Ang pinupush dito ni Idol Rafi, kasi nga may nakalagay na online betting and games. Okay? Pero hindi niya in-specify na yung dokumentong yun ay para lang sa birthday panalo. Na sinasabi nga dito ng siguro yung legal counsel ng PCSO sa page 17, Idol Rafi, lumipat ka ng page, hindi yung isang page lang ang babasahin mo. Pumunta ka sa page 17, nakalagay doon sa page 17. Okay? Na yung document mong yan ay para lang sa larong birthday panalo. Okay? Regardless. Sinasabi ng OGCC. Tingnan, nagsalamin pa eh. Pero ano reading glasses to. Pag naka-side view, parang kamukha ni Lola Ben. Si Lola Ben. Any contract agreement, any contract, regardless kung yan ay birthday panalo. Kaya doon niya pinasok yung iloto eh. Regardless kung ito ay birthday panalo o iloto. Kaya doon niya mapapag-isa yun para masabing etong decision ng OGC, etong opinion, hindi yan yung sabihin mo na decision lang yun ng OGC. Pero yan yung opinion ng OGC pwede na sa iba't ibang decision making para sa PCSO na kahit anong gawin nyo in the near future na maimbento nyong laro na online gaming or betting app, pwedeng i-apply tong dokumentong to na decision o opinion namin sa birthday panalo. Parang ganun yung sinasabi niya di ba? Hindi naman yan katulad ng mga Supreme Court decision na kapag may decision ng Supreme Court na isa, pwede mong i-apply sa iba't ibang mga kasong halos kaparehas. Hindi ganun yun. Yung itong opinion na to ay para sa birthday panalo lang. Hindi mo pwedeng i-apply yan para sa magiging maimbento nilang laro sa iba't ibang online gaming app. Okay? At lalo na, hindi doon sa binibigyan ng issue ni Idol na iloto. Kasi nga itong opinion na to ay bagong laro, bagong system, yung system niya kung paano manalo, siguro doon nagkaroon ng hindi aayon sa legality, siguro ganyan. Kaya hindi sumasang-ayon yung OGC. Pero hindi ibig sabihin na ito, opinion na to, ay pwede siyang may apply sa iba pang magiging decision na magiging gawin para sa pagbuo ng ibang online gaming platform or app. Parang ganun. O iloto. Oh, yun. Dito, very clear. Any agreement or any contract or agreement
or arrangement of PCSO with a game proponent for the launching of an online game. Oh. So yung birthday pa Kahit naman dyan sa sa binabasa niya, wala nakalagay na iloto eh. Pero nakalagay dyan sa binabasa niya on page 17 na para lang yan sa birthday panalo. panalo online yon. Yung iloto online yon. So sinasabi, any online game, Oh, any online game pero wala nakalagay na para yan sa iloto. kailangan may permiso from the OP. Oh, kanina nakapangalawang butata na yung PCSO kay Idol Rafi. Kailangan may permission from the OP o Office of the President. Okay? Sige, pakinggan natin si GM Robles. Regardless, kahit na ibang game yung sinasabi mo. Ano yung ginagawa niyang Rafi Tulfo in action yung Senado na nailalabas niya yung regardless sa mga police, sa mga NBI, sa programa niya sa RTIA. Regardless. Eh dyan, hindi mo pwede may apply yan. Kasi ang mga kaharap mo dyan, na yung mga pinag-aralan yan, hindi yan drop out. Okay, Idol Rafi. Kala mo, ma-intimidate mo sila eh. The fact na sinasabi ng OGCC, ulitin ko for the nth time, Yeah, and time. any contract agreement or Hanggang doon lang yata hanggang doon lang yung reading comprehension niya, yung isang line na yun. Kahit na 20 pahina yan. Hanggang doon lang yung nabasa niya. Hindi niya na binasa yung page 17. Tingnan yung mga nasa likod parang unbelievable. Idol Rafi? Ang galing mo, Idol Rafi. arrangement of PCSO with a game proponent for the launching of an online game. Yeah. Oh, Online yung iloto, di ba? Yung birthday panalo, online pareho. Pagbabanggay mo pareho online. Oh, So yun. therefore, pinag-isa niya na. kung pareho silang online, Yung paano na yung mga laro na maiimbento na nila in the near future, hanggang doon ka na lang ba? Katulad ng pagtrato mo sa mga taong may hirap, mga naghihikaos nating Pilipino, gusto mo hanggang doon lang sila. Yung gusto mo yung matutunan nila hanggang doon lang para pagdating ng botohan, pwede nyo silang maloko, 'di ba? Parang ganun yung yung galawan eh. Kung yung nabasa mo ay hanggang doon lang, tapos i-generalize mo, hindi mo na siya i-improve, katulad ng pag-improve ng buhay, 'di ba? Hanggang doon na lang. Eh wala kang mapapala, wala kang mararating. Okay? Kaya nag-i-improve din yung mga system, yung mga laro. Dati yung mga laro ano lang din yung mga scratch and win, 'di ba? Tataya ka sa mga sweepstakes sa office, 'di ba? Dati wala nga loto sweepstakes Tapos nagkaroon ng loto, 'di ba? Yung kumbaga may update ang bawat bagay. Katulad nito, gustong mag-improve ng services ng PCSO. Kailangan maging na rin sila, sumabay sila sa takbo ng panahon. Dahil yung mga user din ngayon online na. Parang katulad ng TV dati walang cellphone, TV lang ng TV. Ngayon ang dami ng platform. Pipigilan mo ba sila para hindi malugi yung mga TV station? Pagbabawalan mo yung mga online apps na pwede kong manood, yung mga Netflix, YouTube. 'Di ba? Hindi, nag-i-improve din. Parang mas marami pang viewers sa YouTube, sa mga Netflix kaysa sa TV, kasi ang Netflix at saka YouTube is worldwide. Para lang hindi mo pwedeng pahintuin ng mundo nang humihinto ka dun sa level, hindi ka nag-upgrade ng system nyo, 'di ba? Ba't mo pipigilan yung online? Kung may mga tao na mas madali sa kanilang tumaya, na nakaupo lang sila, magkakaroon ng mas maraming kita. Yung mga nasa probinsya na naka-cellphone lang, tataya na sila, imbis na magbiyahe pa sila, magbayad pa silang pamasahe, just moving their fingertip. Para yan sa gobyerno, para yan sa inyo. Dahil ikaw, senador, nasa gobyerno ka rin, 'di ba? Ba't mo pipigilan yun? pareho dapat may permiso sa Office of the President. I respect your opinion, Mr. Chair. O katulad yan, I respect your opinion. Opinion niya ni Idol Rafi, hindi ibig sabihin na kailangan nilang tanggapin yung opinion na yon. Kailangan nilang obligatory yung opinion na yon ni Idol Rafi. Opinion po yun, pero pwede kami lumiko dito sa aming tatahakin. We can hear you sa opinion nyo. We can hear OGC sa opinion nila. But we can part ways para dito sa decision making. Okay? Chairman, but I'm specifically referring to the memorandum of the OGCC sa contract review nila sa amin of 21 December 2023, which is much later, Mr. Chairman. Regardless, I see what you're coming from. I understand what you say. Exactly. Regardless. Pero again, nais kong ipa-remind sa inyo lahat dito, sa iyo especially Mr. Robles. Kaya hindi umaabante yung yung mga hearing na ganito eh. Kasi sinabi na ng first time na hindi yan para sa iloto, para yan sa birthday panalo. Ngayon ipupush na naman yan for the end of time. Yung sinabi rito ng OGCC. Tapos uulitin na naman ng PCSO na yan po ay decision at opinion para sa birthday panalo. Edi mag-uulit na naman tayo sa cycle na kung saan pag-uusapan na naman yung mga nabanggit na mga salita. 'Di ba? Kaya yung mga ganitong hearing sobrang aksaya ng panahon, paaksaya ng oras, na imbis na mag-move on kayo
na yung taong yun, naintindihan niya na yung taong yun, na-explain niya na, yung taong yun na-clear na nila yung discussion na yun para umabante na, ganito na naman ang mangyayari, babalik na naman tayo, tapos yun na naman sasabihin, tapos babalik na naman, tapos yun na naman sasabihin, wala nang patutunguhan. Hanggang sasabihin na lang we will consider your opinion na naman yung pag-uusapan. Tapos sasabihin nila, katulad ng huling hearing, na I will make sure, I will do everything in my power to stop you. Parang ganon. Tapos magko-continue na naman yung iloto. Wala, nasayang lang tong hearing na to nang walang nangyayari. Diba? Sabi mo ibang laro yung hiningan niyo ng opinion. Ang hiningan niyo ng opinion ay tungkol doon sa birthday panalo. Okay, nandun na tayo. Online game. Tama. PCSO na iloto, online game din. Parang online game. Ayun na. Kaya siya nagkakaroon ng problema eh. Lagi niyang pinag-iisa yung dalawang problema. Yung dalawang magkaibang, hindi naman siya problema, yung dalawang argumento pinag-iisa niya para maging isang problema na siya. 'Di ba? Pero ilang beses na sinabi etong specific na hiningan nila ng opinion ay para sa isang mobile app, mobile gaming app, parang ganon. Kung hihingi man sila ng opinion para sa iloto, ibang na naman yun, hindi yan katulad ng mga Supreme Court decision na pwede mong i-apply dyan. Okay, yun yung hindi maunawa ni Idol Rafi. Ay, tama nga si Enrile, mahina ang utak. Oy, nagko-quote lang ako ng sinabi ni Enrile I mean, Your Honor, Yes, sir. upon evaluation, the PCSO is advised that it has sufficient authority, is in a better position to evaluate and approve its technical guidelines on betting platforms, considering that this deals with the minimum technical specifications required for betting platforms of PCSO game, like hardware systems, architecture requirements, interface requirements, and software specifications. Finding that these are matters that will be better evaluated by PCSO as the implementing agency for its lottery games, this office defers to the PCSO's expertise on the approval of the same. Ito po rin po regarding the... Yan yung sinasabi nilang mandate ng PCSO. Kung gusto nilang gumawa ng games, silang bahala. Basta under the rules and regulation of the law. Parang ganon. Okay? Kung tutusin, kahit na siguro hindi sila humingi ng opinion sa OGC, kahit na gumawa sila ng mga panibagong laro, syempre mga pagka gumawa naman sila ng panibagong laro, may mga lawyer pa rin yan para pag-aralan yung larong yan. May mga sarili silang legal minds, legal experts, para tanungin kung okay ba yung legality ng larong yun without even asking ng ibang opinion, sa tingin ko. At mapapag-operate nila and may test run, tapos ma-operational na nang walang hinihinging opinion, dahil mandate nila yun na magkaroon ng mga platforms na gaming. Kung ito man ay online o hindi, okay lang, dahil nasa PCSO ang huling evaluation and the approval ng mga gaming, 'di ba? So sa tingin ko, binibigyan lang ng issue ni Idol. Siguro sa ibang video, sa susunod na video, yung pag-usapan natin na naglabas din ng picture pa, ginawang issue yung edited na picture ng winner ng loto na edited daw. Of course it is edited, 'di ba? Sa susunod na 'yon, para mas maganda yung usapan natin doon. Okay? May gusto lang akong marinig pa dito yung pangatlong pangbabastos na betting platform pa, which iloto is a betting platform, Your Honor. So, ang ibig nyo sabihin, with that letter that you just read, and what date is that? So, pinapayagan kayo ng Executive Secretary na to go ahead at yun yung binasa niya galing sa Executive Secretary. Ang Executive Secretary ay, alam ko, sa Office of the President pa rin yan, di ba? Kaya yun yung binigay na mandate sa kanila. Kinonfirm lang ng Executive Secretary. Hindi naman action ng Executive Secretary ng kanyang decision kung wala rin basbas ng Office of the President, di ba? at kukontrahin itong opinion ng OGCC. Sino mas mataas, Executive Secretary o OGCC? Ay, Kasi very clear to me, merong opinion ng OGCC, ngayon naglalabas ng opinion ang Executive Secretary na sabi na upon your discretion para si Rafi Tulfo na nga nagsabi kanina kailangan may approval ng Office of the President Hindi naman magsasalita ng ganun-ganun lang ang Executive Secretary kung walang alam ang presidente. Kung maglalabas siya ng ganung statement, di ba? Wala, nakatatlo na. Tatlong pambabastos na kay Rafi Tulfo. Wala pa rin kadala-dala. simplify ko na lang na pwede kayong mag-decide na mag-enter into a project such as online gaming na kumukontra sa opinion ng OGCC. So, ibig sabihin, yung Executive Secretary pumapaling na sa inyo at pinapayagan na kayo na i-buy. Bumulagta na yung utak, inulit-ulit na lang yung opinion ng OGCC at ng online gaming app.
wala na patutunguhan to. Kaya hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat sa mga nanood nitong video natin ngayong araw at sa suporta. And invite ko na lang po kayo na please paki-follow po ako sa Facebook page and paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko. Okay? Hanggang dito na lamang po. Ingat po tayo lahat. Ciao, ciao.